Boss Motovlog. 2025 na, bakit ka kukuha pa rin ng Raider R150? Itong rugged version na ito, isa to sa mga kulay na meron sila. Itong maroon. Meron din yung blue, meron din gray at iba't iba pa na mga rugged version. 4 na klaseng kulay po yan. Pero bakit ka pa kukuha ngayong 2025 ng rugged version? Kung sa tingin mo mag-iiba na siya. Ngayon, 2025, magkakaroon na ng bago itong Raider R150. Magkakaroon na ng ABS, magkakaroon na ng compartment, at magkakaroon na rin ng cellphone charger, no? Ang sarap isipin sana ganun yung upgrade, pero sad to say na hanggang ngayon po wala pa rin pong nagbabago sa Raider R150. Ganun pa rin siya as is, kung ano yung nakikita nyo, design for speed, manipis ang upuan, manipis din ang gulong. Hindi ko lang alam kung tatagal ka sa long ride, lalo na kung nasanay ka sa automatic at gusto mo man maramdaman yung pakiramdam ng isang king of underbone, kumbaga owner ka ng isang Raider 150, no? Ano yung pakiramdam pag nag long ride naman? Syempre, sanay ka sa mga scooter, kumbaga chill ride ka lang. Dito mga bossing, medyo mapipihit ng kaunti ang iyong adrenaline rush. Bilang isang typical na Filipino rider at hindi naman katangkaran, kumbaga 5'5" in height lang, nasubukan ko nang imaneho ito at para sa akin okay naman ang handling nito. Yun nga lang, sa ibang tao na medyo mahaba ng bias at medyo mahaba din ng binti, medyo mag-aalangan ka. Design kasi ito for Asian, yung ganitong tinding ng motor. Kaya naman pwede naman siya sa pang Asian. Oo, pasok siya, hindi ka mangangalay nga lang yung inseam height mo, tapos yung haba ng bias mo, doon nag-iiba, doon nagkakaroon ng problema, lalo na pagka ginagamit mo yung motor sa long ride. Hindi kagaya ng mga upright position ng motor, kagaya ng mga automatic, mga XRM, ayan, talagang relax ka dyan. Dito kasi medyo sub-sub ka ng konti lang naman, slight, pero syempre magkakaroon ng pagbabago yan pag ginagamit mo na overtime yung motorsiklo na to. Etong Raider 150 mga boss, matagal na to sa Philippine market. 20 years na po mahigit ito at hanggang ngayon nandito pa rin. Walang binago dito mga bossing, no? Design lang, tapos wala pa rin siyang ABS. Kahit yung iba nag-upgrade na ng kanilang mga motorsiklo, baka parang magaya to sa Nokia mga bossing na pag-iwanan na ng panahon. Pero syempre, iba pa rin talaga yung legacy ng Raider 150, yung charisma niya. Andun pa rin yung tinatawag nating nostalgia feeling na pag gumamit ka nito, parang bumabalik ka sa lahat ng panahong pinagdaanan ng Raider 150 mula noon hanggang ngayon. Ito pa rin po yun. Hindi binago kasi nga, wala namang kailangan baguhin. Maraming gusto magkaroon to ng compartment, magkaroon ng charger, ABS, pero maganda yon, conforme. Kailangan kung magkakaroon man ng compartment to, dapat hindi mako-compromise naman yung design, yung sleek design ng motor na to. At kung magkakaroon naman charger, pwede, madali naman yung charger kahit sino naman pwedeng magpakabit lang yan. Pero yung sa ABS naman, syempre naalala din lang yung presyo. Pagka nagka-ABS to, malamang sa malamang magtaas din ng konti lang naman yung presyo, magtaas ng konti kasi mabilis din yung motor pero nasanay na po kasi tayo mga Pinoy dito sa Raider na talagang walang ABS to. Kumbaga, man between a machine. Pag sumampa ka rito, yun na yun, throttle, gas up, ayos na, paandarin mo na yung motor, tansyahin mo yung bilis at yung preno, kailangan kalkulado mong lahat. Matututo ka dito, kumbaga masasanay ka pag ginagamit mo na overtime yung motorsiklo na to. Sa umpisa lang mahirap, lalo na kung newbie rider ka, pero pag nagamay mo naman yan mga bossing, panis na sa iyo yan, sisiw na gamitin yan. Isa pa sa mga kailangan din i-improve dito, yung tank capacity, paano nila gagawing palakihin ng tanke nito nang hindi nako-compromise yung disenyo. Yun ang isang challenge para sa kanila. At isa pa sa room for improvement din yung kanyang taillight. Siguro mas maganda dito sa FI version na to ibahin ng konti yung taillight na disenyo. So, para sa akin hindi ako nagagandahan. Mas nagagandahan ako doon sa carb type na design ng Raider 150. Mas maporma. Pero dito naman po sa cockpit ng motor, maganda siya talaga. As is, wala akong nakitang kasing ganda nitong cockpit. Malinis at maayos siyang tingnan. Syempre pagka ganun yung motor mo, nakakainggan yung gamitin, parang ang sarap-sarap niyang sakyan. At syempre yung mga nakakabit naman dyan, wala namang kailangang improve dito sa suspension, Showa suspension, at yung makina napaka-reliable. At syempre hindi nyo maikakailan na napakadaming pyesa, dahil nga, kalahin mo ba naman 20 years na po ang Raider sa Pilipinas mahigit.
napakadami na rin po, hindi lang pyesa pati communities na buo nito. Yun nga lang, ginagamit ito ng mga ilan na talagang pinambobomba-bomba pa yan, lalo na sa bagong taon, ano? Parang nakakapangit ng image ng Raider. Parang ang tingin nila sa Raider ay ganun-ganun na lang, parang nawawalan ng, para sa akin lang parang nakakawala lang ng respeto, lalo na dun sa mga pinapangarap ang motor na to. Kumbaga yung iba pa nga nag-iipon, nagtitipid para lang makuha yung motor, at minamahal talaga nila yung motor na yan. Tapos makikita mo ganun-ganun lang, kumbaga parang winawaldas ang gamit, ano, winawasak pa nila talaga yung tambucho. Worst to worst talaga yung nawawasak, pati yung makina. Oo, may pampalit naman, madali naman palitan yung black head, pero parang ang pangit pa rin tingnan, ano, pagdating sa mga ganong style. Mas maganda siguro kung pagandahan o yung lapagan ng motor, yan talaga maganda siya tingnan sa community. At syempre pag Raider 150 ang motor mo, ito yung hilig talaga ng mga kabataan ngayon. Pero sa panahon ngayon, sa nakikita nila sa social media, parang medyo pumapangit ang image ng Raider. Dahil nga sa bombahan dito, bombahan doon, wasakan ng makina, no? Mas maganda siguro kung lipat tayo sa iba, sa Winner X. Yan, kompleto na yung mga safety features nandyan sa'yo. Iingatan ka ng motor, iingatan mo din yung motor, kumbaga bigayan lang. At ang maganda rito mga bossing sa bagong contender ng Raider na Winner X, medyo bago sa panlasa ng Pinoyan. Kumbaga sa generation ngayon mga bossing, gagawa sila ng sarili ng generation. Yung mga kabataan ngayon, Winner X na po ang mamamayag pag sa mga susunod na taon. Itong Raider, sa mga tito-tita pa to kumbaga andyan na yan, legend na yan kumbaga. Pero para naman sa mga kabataan na gusto mong gumawa ng sariling linya, talagang Winner X na ang tingin kong susunod na mamamayagpag naman. Oo, syempre sa umpisa wala pa talagang makikita sa kalsada, pero sa ngayon paunti-unti, talagang unti-unti na ring dumadami. Alam nyo, unang labas pa lang po ng kulay ng Winner X, pero sa ngayon halos dumadami na rin po ang community niyan. At syempre, gawa ng Honda yan, basta kailangan lang maintain lang ng Honda yung Winner X sa Pilipinas. Parang ginawa ng Suzuki na hindi na sila nagpalit, yun na rin yun, hindi na nila binago yun. Kumbaga sa same generation, merong kanya-kanyang generation ng mga motorsiklo. Itong Raider at ang Winner ngayon, yan ang tingin kong magtatagisan. Maliban na lang kung i-upgrade ng Suzuki itong Raider 150 ngayong taon na to.